beloved Boss Mike Cervera. Yun, mga kababayan ko. Oo, eto na. Oo, wait lang. So ngayon, mga kababayan ko, eto na nga. Eto hong si Leni Robredo, mukhang matutuloy ng tumakbo. At mukhang meron na ho siyang vice president, mga kababayan. O maaari din na panligaw ito, ano? Kaya nga ba, itong mga DDS, parang bulati na namang mga naasinan, ano? Gawa nga ho, mga kababayan ko, dito, alam naman natin yan, ano, na pagka nagkaroon, meron hong makakalaban, si Sara Duterte, abay, yun ho yung trabaho nila, sirain. Ano po, sinisira po nila si Sara Duterte, si Leni Robredo, mga kababayan, kasi nga makakalaban. Di ba? So ngayon, eto na. Opo, bago ang lahat, opo. At magandang umaga, magandang hapon sa inyo po at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Ano po? Mga kababayan, huwag niyo kong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Umpisan kagad natin 'tong mga kababayan. Dahil ito, mainit-init mga kababayan, mainit-init. Ito na, pasok. Lumalabas sa social media between Mhm. and Wait. Naku, Diyos ko, pwede ba? Tatrabaho lang kami. Ito, mga kababayan ko mas maganda yata ito. Wait lang. Hanapin natin to. Ito. Asan yun? Ito. Yan. Ang sagot ni Naga City Mayor Leni Robredo at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umuugong nilang tambalan para sa 2028 presidential elections. Nako. Magkasamang nag-inspeksyon si Robredo at Dizon para sa Oplan kontra Baha sa Naga City. Lalong umugong ang Leni-Vince tandem nang may magpaskil ng ilang poster ng dalawa sa Cebu. Naman kami ngayon. Sa trabaho. Trabaho muna. Ang tagal pa. Ang tagal pa ng eleksyon. Ang dami pa namin kailangan trabaho. Kita nyo, mga kababayan ko mukhang lumilinaw na ho yung pagtakbo ni Leni Robredo. Mukha hong, mga kababayan, mukhang ang maghaharap Leni, Sara ano? Sa vice presidente, mga kababayan ko, Vince Dizon, wag na no? Mukhang mas maganda kung si Pangulong Bongbong Marcos na lang. O kaya kung ayaw na ni Pangulo, di pwede naman si Risa Hontiveros, di po ba? Mga kababayan ko. Kasi ganun din naman sa kabila Meron na rin hong vice president daw si Sara Duterte, mga kababayan. Nauna na si Sara na nagsabi na tatakbo, di ba? Pero mga kababayan, wala pa nasasabi kung sino yung magiging vice presidente. Pero ngayon, mga kababayan ko, mukhang malinaw-linaw na. Na meron na siyang bagong vice presidente din. Pero dito sa dalawa, maaaring ito meron lang nagtutulak. Maaaring hindi pa. Pero mga kababayan ko, ramdam na natin no? Ramdam na natin na si Leni Robredo na ang tiyak na makakalaban at makakatagpo ni Sara Duterte sa 2028. Ngayon, mga kababayan ko, kung maghangad din si Bongo, di ba? Sasabihin nun mas matalino pa ako diyan kay Sara bakit naman ako susuporta pa diyan? Di ako na lang tumakbo. Ngayon, mga kababayan, ganun din naman kay Leni Robredo. Maaari din na sabihin ni Risa Hontiveros kung hindi sila magkasundo, ako na lang ang tatakbo. Kung tatakbo ka, tatakbo na lang din ako kung iba yung vice ang kukunin mo. Di ba? Kung tumakbo rin yung tulpo, mga kababayan ko, di ba? Rambulan na ho to, mga kababayan. Magiging rambulan na, mga kababayan, ang labanan sa pagkapangulo. Di ba? Di ba? Jing Martin, Clarita R, opo. Sa inyo pong lahat, mga kababayan ko. Di ba? Magkakaroon na ng rambulan itong mga politiko natin. Pero kasi, ang mahalaga ho ngayon,
kung paano ba malulusutan o malalagpasan itong problema natin gawa ng digmaan. Yun po yung mahalaga. Kaya lang ho mga kababayan, wala naman ho tayong magagawa. 'Di ba? Dahil nagtataasan na po lahat ng mga bilihin, hindi ho kasalanan ni Pangulong Bongbong. Ang sisihin po natin ay itong nangyayaring digmaan diyan sa Middle East. Yan po yun. Itong gera ng Israel, US versus Iran. Yun po yung dahilan. Ngayon maraming nagwawala. Maraming nagwawala, kasabay nga nito sasamantalahin ng mga kulto yata ni Duterte na distab o kudita mga kababayan ko. Nako, may balak na masama ang mga kulto ni Duterte. Kudita daw ulit mga kababayan. So ngayon, sasamantalahin nila yung pong hirap ng taong bayan na dinadanas po dito po sa sa nangyayari na problema diyan po sa Middle East na nagkakaroon ng pagtaas ng mga krudo, gasolina, etc. Kasabay po niyan lahat sunod-sunod. Ngayon mga kababayan ko, siguro ito muna ang pagtuunan na tulong-tulong yung mga Pilipino, kaysa mga kababayan ang nangyayari puro pansarili si Sara Duterte. Kita niyo mga kababayan ko, imbis na sumagot na lang sa impeachment complaint laban sa kanya, ayun nagmamatigas pa ang gaga. Ngayon mga kababayan ko, ang Pangulo, yan ho yung inaatupag ngayon kung paanong matulungan yung marami nating kababayan para ho sana, malagpasan natin o hindi tayo mahirapan. Di ba? Lisa Villa, Nako, ganun ho ang nangyayari ngayon. Our beloved Boss Mike!